Ang simpleng strategy na ginagamit ng mga mayayaman, kaya lalo pa silang yumayaman, ay di sila nakafocus sa task o sa trabaho sa company nila, but instead, nakafocus sila sa pagpapalago ng negosyo. Ang ibig sabihin lamang nito ay iniiwasan nila na ang business nila ay nakasalalay lang sa kanila at kapag di sila gumalaw ay di gagana ang business nila. Kaya sa video na ito, magbibigay ako ng isang example kung bakit ang mga mayayaman o ang mga business owner ay lalo pang yumayaman. For example, ay may hamburger stand ka at ikaw ang gumagawa ng lahat. Ikaw yung namimili, ikaw yung nagluluto ng burgers at ikaw yung nagsaserve sa customer. At marami kang customer at tinadayo ka pa sa ibang lugar. Successful ang small business mo at laging sold out ang mga burgers mo. Malakas ang demand kaya marami ang di umaabot at nakakatikim ng hamburger mo. Since ikaw ang gumagawa lahat, nakasalalay sa iyo ang business mo. Walang ibang gagawa nito kapag di ka nagtrabaho at di gagana ang business mo. Paano kung nag-hire ka ng mga tao na mamimili ng mga ingredients mo, may magluluto ng pagkain, may magsaserve sa customer at magde-deliver ng ingredients in case na maubusan ka? All of a sudden ay may nagawa kang isang system ng business na di na kailangan ang presence mo at gagana ito mag-isa. At since maraming di nakakatikim ng burger mo sa ibang lugar, pwede kang mag-open ng kahit isa o ilang burger stand kahit sa ibang lugar as long na profitable ito. Ngayon ay may mas malaki kang impact at kaya mo mag-serve sa mas maraming tao at eventually, kikita ka na mas maraming pera. Kasi nakafocus ka lang sa pagpapalago ng business mo at di sa pagluluto o sa pagsaserve sa customer. Tingnan mo ang Jollibee. Kaya nila mag-hire ng kahit na sino at ituturo lang nila yung paraan kung paano lutuin ng hamburger o chicken nila at habang yung mga nasa mataas na posisyon naman ay nakafocus naman sa high-value task o tulad ng marketing at advertising. Sa pamamagitan nito ay lalo pang lumalago ang business nila. Yan ang strategy ng mga business owners kung bakit lalo pa silang yumayaman. Pero sa totoo lang, ay marami ang gustong magsimula ng kanilang negosyo, lalo na sa panahon ngayon na walang kasiguraduhan. Malaking pagkakamali kasi ang pagkakaroon lamang ng isang stream of income. Kaya ito ang ilang criteria na dapat mong i-consider bago ka magsimula ng isang business sa panahon ng pandemya. Una ay dapat low risk ito. Hanggat maaari ay mag-research ka at alamin mo yung pros and cons ng business bago mo pasukin ito. Pangalawa ay dapat mababa lang ang operating expenses, meaning huwag kang maglalabas kaagad ng malaking puhunan. Tipirin mo kung ano ang kayang tipirin. For example, kung kailangan mo ng pwesto at may available na pwesto ka naman sa bahay o may bakante kang kwarto, pwede mo itong gamitin. O kaya kung need mo naman ng equipment, baka pwede ka munang humiram para makapagsimula lang. Ang pangatlo ay dapat scalable ito. Ang ibig kong sabihin dito ay dapat madaling i-replicate ang system ng business mo. At yung simpleng proseso ay pwedeng ituro kahit na sino na gagawa nito para sa'yo. At ang pang-apat at ang pinaka-importante sa lahat, dapat may demand. Dapat ang product o service mo ay kailangan ng tao at dapat may target market ka na paulit-ulit bibilihin o i-avail ang service o products mo. Ang pagsisimula ng negosyo ay mahirap at karamihan ng mga negosyo ay nalulugi o nagsasara sa unang taon pa lamang nila. Siyempre, kung magsisimula ka pa lang ng business mag-isa, ang main focus mo ay ang mag-survive ang business mo at maging self-sustaining bago mo isipin ang scalability ng iyong business. Kaya sa video na ito, magbibigay ako ng ideas na galing sa librong The Millionaire Fastlane ni MJ DeMarco. At para sa akin, ito ang best book for entrepreneurship. Kung gusto niyo makakuha ng free audiobook, ay punta lamang kayo sa investandup.com/resources. Pag-uusapan natin ngayon ang Sense Commandments, 5 business commandments na dapat mo sundin para makapag-establish ka ng self-sustaining business na pwedeng magdala sa iyo to financial freedom. Ang first commandment ay ang C, ang Commandment of Control. Ito ay tulad ng lupa na tinatayuan ng business mo. Ikaw ba ang may-ari ng lupa o umuupa ka lang? May tao ba, bagay, grupo o entity na pwede magpaalis o sumira sa business mo? For example nito ay kung may milk tea business ka at umuupa ka lang na maliit na pwesto sa loob ng isang supermarket. Nakita na may-ari na malakas ang business mo at since umuupa ka lang ay kaya kanyang paalisin kahit wala ka namang ginawang mali. For example uli ay kung online seller ka at gumagamit ka ng third-party platform tulad ng Amazon o Lazada, pwede ka sipain ni Amazon o Lazada sa platform nila without further explanation. O kaya naman ay kung 100% ng kita mo ay galing sa YouTube ads, isang pagbabago lamang sa algorithm ay pwedeng lumiit ang kita mo. Ang second commandment ay ang E o ang Commandment of Entry. Ang tanong sa commandment na ito ay,
gaano ba kadaling simulan ang business mo? If kahit na sino ay kaya magsimula ng business mo for only 1,000 pesos, then na-violate mo ang commandment na ito. Isipin mo na lang kung gaano karaming tao ang kaya magbayad din ng 1,000 pesos para lang magkaroon ng business ng katulad sa'yo. Again, ang iniiwasan natin dito ay market saturation. Kasi the more na marami kayo na nasa same business, the more na bumababa ang demand at itutulak nito ang presyo pababa, leaving your business unprofitable. Ang third commandment ay ang N, ang commandment of need. Ang reason kaya nag-exist ang business mo dahil may nasolve kang problema at sinusuklian nito ng pera. If may nasolve kang problema, na-erase na inconvenience, o pinadali ang isang bagay, then nasunod mo ang commandment na ito. Ang paniniwala kasi ngayon na do what you love o follow your passion, as if naman ang mga tao ay may pakialam sa passion mo. May pakialam lang sila kung may problema ka na solusyonan at kusang ibibigay ng mga tao ang pera nila sa'yo. For example, ay kung may 1,000 na guitar instructor doing what they love, pero meron lang 100 na student. Sa tingin mo ba ay may sapat kang kikitain? Huwag kang maniwala sa mga taong nagsasabi na follow your passion and you'll never work another day in your life. Yes, totoo yun. Yun nga lang, wala ring willing magbayad. Ang fourth commandment ay ang T, o ang commandment of time. Sa totoo lang, ang business mo ay dapat kayang tumakbo at kumita ng pera kahit wala ka. Importante ang commandment na ito kasi related ito sa buhay. Ang idea sa commandment na ito ay ilayo ka sa worst relationship sa buhay mo, which is pera kapalit ng oras mo. For example, ay nag-set up ka ng isang burger stand business at ikaw ang gumagawa ng lahat. Ikaw ang nagsaserve sa customer at ikaw ang gumagawa ng burgers. Di ka pwedeng umalis o magpahinga kasi di gagana ang business mo kapag wala ka. Well, you don't own a business but you own a job. Tandaan mo na ang oras mo ay limited lang at di dapat ito inuubos sa pagtatrabaho sa iba o kahit pa para sa sarili mo. Ang fifth commandment ay ang S, ang commandment of scale. Kunwari ay may coaching class ka sa school nyo. Pero every month ay may nadadagdag na bagong student at syempre kumikita ka dito. Pero may ceiling lang ang pwedeng kitain kasi gaano karaming tao lang ba ang kasya sa isang room at ilang beses ka lang ba sa isang araw pwede mag-conduct ng coaching para ma-accommodate mo ang lahat ng iyong old and new students. Pero what if ginawa mong online ang class mo? Ilang tao ang kayang iserve nun ngayon? Marami, di ba? Pwede ka mag-serve ng 500 or even 1,000 students at the same time. Pero huwag tayo ma-confuse between sa commandment of scale at sa commandment ng time. While ang commandment ng time ay para ilayo ang oras mo sa iyong business, ang commandment of scale naman ay para palawakin ang impact ng iyong business at ma-accommodate ang patuloy na pagtaas ng bilang ng iyong customers na willing magbayad. In other words, you make 100 times the profit with 10 times of work. Control, entry, need, time, and scale. Ito ang sense commandment. Sundin niyo lang at makakapagbuo kayo ng self-sustaining business and live a life of financial freedom. Ayan, so I hope na intindihan niyo ang ibig kong sabihin sa video na ito. At kung mahilig kayo sa videos tungkol sa pera, motivation o business, like and share niyo lang ang video na ito at kita-kita ulit tayo sa susunod na video.